This Diabetes Awareness Month, tutulungan nating padaliin ang monitoring ng mga may diabetes sa kanilang sugar level at kinakain. May app na for that na kayang mag-scan ng food at mag-analyze. Kaya kaya pang mag-suggest ng healthy meals. Tara, let's change the game! Talaga namang mapait ang magka-diabetes. Kailangan ng tamang management at monitoring ng blood sugar. Well, yung pag nakalimutan mo yung gamot, so syempre tataas ang blood sugar mo. Pwedeng masira ang kidney mo. Mas madali ring magka-impeksyon ang mga sugat na maaaring mabulok. Well, brother ko is already amputee. Sa mga auntie ko, ilan ang amputee. Even my grandmother. Isa sa leading cause of death sa Pilipinas ang diabetes. Kaya mahalaga ang regular blood sugar test kahit masakit. At ngayon, i-check natin yung blood sugar natin. Pag Ang mataas. ganda ng ganyang blood sugar. Okay yan, ma'am. Okay yan. Ano yan? 91. Oh, 91. Parang kagat ng langgam. Pero imagine niyo araw-araw niyo itong gagawin. Pero baliwala ang sugar test. Kung hindi nire-record, inaaral ang pagbabago at tinatapatan ng healthy action. Diyan papasok ang Bodybeatis app. Dito, itatype mo lang ang blood sugar level mo na sinukat ng glucometer. Or scan the results na automatic ire-record ng app using its optical character recognition. So, pwede mong picturean yung glucometer after pricking your finger. Dahil pagkain ang nakakaapekto sa blood sugar, kailangan din itong i-record ng mano-mano o sabihin mo lang at ire-record na ito ng built-in AI assistant. Hi buddy, can you log that I ate sunny side up eggs? Added food entry, sunny side up eggs. Pwede rin ang food scan. We will now take a picture of a food. It will now analyze the photo and it detected na the food is a chocolate-filled biscuit. Yung serving niya is roughly around 100 grams with 14.9 carbs, 4.7 grams protein, 4 grams of fat, and roughly around 109 calories. At kung hirap sa pag-iisip ng kakainin, pwedeng magtanong sa AI chatbot. Sinabi niya na try a salad with lean protein like grilled chicken and lots of veggies. Lahat ng nirecord mo, makikita sa isang dashboard. Automatic din itong aaralin ang mga yan para makita mo if nag-i-improve o sumasama ang blood sugar mo. With blood glucose tracking, you can easily log and monitor your blood glucose levels with intuitive graphs and trends visualization. May kita mo dito yung glucose trends for the last 6 months. May feature pa nga na magtuturo sa'yo ng pwedeng gawin to improve your sugar. O pwede mo na lang isave ang data mo para madaling ipakita sa iyong doktor. So nakita yung personal information, my name, and yung total readings, and any important information that the doctor might need. There you have it mga kapuso, it's another game-changing app na makakatulong sa diabetes patients na mas maalagaan pa ang kanilang mga sarili at makaiwas sa komplikasyon dulot ng diabetes. Para sa GMA Integrated News, ako si Martin Javier, changing the game! Mga kapuso, naunsyami ang inaasahang retirement claim ng isang SSS member dahil sa nakitang pagkakaiba sa kanyang pangalan sa birth certificate at mga ID. Ang solusyon sa problema, inalam ng inyong Kapuso Action Man. Taong 2021, tumuntong sa edad na 60 ang SSS member na si Armando. Pero ang inaasahan niyang retirement claim mula sa ahensya, hindi raw niya makuha dahil sa naging pagkakaiba sa kanyang pangalan. Sa halip kasi na Armando, Reynaldo ang nakasaad na first name sa kanyang birth certificate. Paano ko kaya nagkaroon ng discrepancy dito, sir? Yun pong hindi ko alam, sir. Aha. Hindi ko alam kung paano naging Reynaldo yung pangalan ko doon sa PSA. Gusto ko po sanang kunin ko na yung aking nahulog sa SS. Huli na raw nalaman ni Armando na iba ang nakaregistrong pangalan sa kanyang birth certificate. Kailan po kayo, sir, sumangguni sa SSS para idulog po sa kanila itong problema ninyo? Last year pa rin po, kaya lang po hindi na marami pong prosesyong hindi ko na po naasikaso. Sumangguni ang inyong Kapuso Action Man sa isang abogado. Mag-execute siya ng affidavit of one and the same person.
So yung affidavit na ito ay sinasabi niya na ganito ang nakapangalan sa kanyang SSS details at ito naman yung official na nakapangalan sa kanya base sa kanyang birth certificate. Nilalaman din ng affidavit na yon na bagamat mayroong dalawang pangalan na magkaiba ay tumutukoy lamang ito sa iisang tao. Subukan niyang ipa-correct yung kanyang details sa SSS. Maaaring i-require siya na mag-submit ng mga dokumento para magpatunay na siya talaga yon. Ayon naman sa SSS, kung anong mga ID na mayroon si Sir Armando bilang patunay ng kanyang pagiging Armando, sana ay dalhin niya sa SSS at mag-fill up lamang siya ng tinatawag naming Member Data Change Request Form. Yun yung form to change member data. Pag nagtutugma ang lahat ng kanyang valid IDs, mas lumalakas ang kanyang kaso na maiayos natin yan sa record na SSS. lumabas sa record ng SSS na nasa 52 kontribusyon ang naihulog ni Armando sa ahensya na hindi umabot sa minimum na 120 contributions para makatanggap ng monthly pension. Pagtitiyak nila, meron pa ring retirement benefit pero ito ay lump sum benefit na. Sa ngayon ay naipasa na ni Armando ang lahat ng mga kailangan dokumento para maproseso ang pagbabago sa kanyang member data. Tututukan namin ang sumbong na ito. Para sa inyong mga sumbong, pwedeng mag-message sa Kapuso Action Man Facebook page o magtungo sa GMA Action Center sa GMA Network Drive, Corner Samar Avenue, Diliman, Quezon City. Dahil sa anumang reklamo, pang-aabuso o katiwalian, tiyak may katapat na aksyon sa inyong Kapuso Action Man. Umabot na sa 108 ang patay sa probinsya ng Cebu ayon sa Kapitolyo. Ang dami ng nasawi, sinisi ng ilang grupo sa tinawag nilang garapal na korupsyon. At hanggang walang napananagot, tuloy ang mga nakagawi ang protesta kada Biyernes. At live mula sa Maynila, nakatutok si Mariz Umad. Mariz. Vicky, gaano karami pa raw bang mga kalamidad ang kailangang manalasa bago tuluyang may makasuhan at makulong sa anilay systematic kong korupsyon sa ating pamahalaan? Nakitang-kita naman daw ang ebidensya. Kaya patuloy daw ang kanilang Black Friday protest na muli nilang dinala dito sa Menjola, malapit sa Malacanang. Para anila ay mas marinig ang kanilang sigaw ni Pangulong Bongbong Marcos. Bahagi ito ng kanilang programa para iprotesta ang anilay matindi at masyado ng garapal na korupsyon sa pamahalaan na nagresulta sa pagkasawi na naman ng marami sa pananalasa ng Bagyong Tino sa Visayas, partikular sa Cebu. Pero hanggang ngayon wala pa rin daw napapanagot. Kita niyo po ang Cebu, 26 billion ang nando doon sa napinondo para sa flood control. Kung meron kaya nun, pwede kayang nabawasan ng mga namatay o po pwedeng walang namatay. Magpapatuloy daw ang protestang ito hanggang sa may mapanagot na tiwali. Kitang-kita naman yung resulta, kitang-kita naman yung ginawa na pangungurakot. May mga ghost project, yun lang matibay na ebidensya na. Ano pa po ba ang kailangan ng due process na patunayan? Kasama rin sa protesta ang iba't ibang sektor kabilang ang mga manggagawa, kababaihan, simbahan at mga kabataan ng ilan ay nag-walkout mula sa kanilang mga universidad sa Taft, Intramuros at University Belt. Mula sa Liwasang Bonifacio ay nagmarcha sila papunta Mendiola kung saan sila nagdaos ng maikling programa. Todo naman ang higpit na seguridad. Bukod sa mga hile-hilerang barbed wire ay marami ring mga pulis mula sa Civil Disturbance Unit na nagbabantay sa Mendiola. Maging sa EDSA Shrine, nagtipon ng ilang mga ralista mula sa Trillion Peso March at Tindig Pilipinas bilang pagpapatuloy ng mga White Friday protest laban sa korupsyon sa gobyerno. Maging sila, nababagalan daw sa usad ng investigasyon ng Independent Commission for Infrastructure o ICI. Kitang-kitaan nila na nakamamatay ang korupsyon kung pagbabasehan lang ang mga nangyaring trahedya sa Cebu at ibang parte ng Visayas. Importante nila na dapat may managot, may makulong at may sauli ang nakaw na pondo ng taong bayan. Sa susunod na linggo ay sa Ayala naman daw sila magpoprotesta. Galit na galit ang taong bayan. Parating na naman ang panibagong bagyo. Habang nananatiling naghihirap at ang ating mga kasama sa Visayas ay patuloy ang kawalan ng hustisya sa mga ginagawang pagnanakaw at korupsyon.
Vicky, balik dito sa Menjola. Pagkatapos ng maikli nilang programa ay mapayapa nang nag-disperse sa mga rallyista. Pero anila, hindi raw sila mapapagod sa pagsigaw ng hustisya. Patuloy na makikibakat. Sasama rin daw sila sa inaabangang mas malawakang pang protesta sa November 30 para sa panawagan sa isang gobyernong tapat, makatao at walang katiwalian. At yan ang pinakasariwang balita mula rito sa Menjola. Balik sa iyo, Vicky. Maraming salamat sa iyo, Maris Umali. Bukod sa kapuso drama series na Cruz vs. Cruz, intense na mga eksena rin ang aabangan kay Sparkle actress Lexi Gonzalez sa bagong episode ng Magpakailanman this weekend. At si Lexi, nagpakita rin ng support sa kanyang co-star na ngayon housemate na sa bahay ni Kuya. Makichika kay Athena Imperial. Wala akong ginawa kundi sundin ang mga utos niyo. Napasabak sa matinding eksena si Sparkle actress Lexi Gonzalez para sa episode ng Magpakailanman this coming November 8 na pinamagatang My Mother, My Abuser. Sa tindi ng mga eksena, kwento ni Lexi, di naiwasang masaktan siya ni Maricar de Mesa na gumanap na abusive mother niya sa istorya. Yung emotions, nagfo-flow na lang eh. So pag sampal talaga. Pag kaladkad. But thankful pa rin ako kay Miss Maricar kasi somehow may sinusuportahan niya pa rin ako. Kahit pabagsak na ako. Nanood nga raw si Lexi ng mga balita tungkol sa mga inabusong bata para makadagdag sa kanyang kaalaman at mas maintindihan niya ang kanilang pinagdaanan. Nanood ako ng mga balita ng mga batang just to see how they are. Importante rin talaga yung readiness as a parent. Nahasa na rin daw si Lexi sa GMA drama series na Cruz vs. Cruz kung saan intense ang mga eksena pero mas may ibibigat pa sa dami ng mga mangyayari. Wala pa kami actually sa climax ng kwento namin. So kahit kami, we're also excited kasi hindi na sa amin binibigay yung chunks ng script. Natatanggap na lang namin siya every week ng taping. So nagugulat kayo? Yes, so kahit kami, pag nabasa namin yung script na, oh shucks, dun papunta yung kwento. Nakasama ni Lexi sa serye si ngayon PBB Celebrity Collab Edition 2.0 housemate Caprice Cayetano. Very supportive nga raw siya at kanilang co-star sa pagpasok ni Caprice sa bahay ni Kuya. We're actually really proud of her. Ako expected ko na she would be super lovable. Athena Imperial updated sa Showbiz Happenings! Dahil sa dami ng mga pagpatay noon sa ngalan ng giyera kontra droga, hiniling kay Pangulong Bongbong Marcos ni Caloocan Bishop Pablo Cardinal David sa pamamagitan ng sulat na bumuo ng isang komisyon kung saan malaya at ligtas na makakapagsalita ang mga biktima, saksi at mga law enforcer para maresolba ang mga kaso. Bukod dyan, magre-rekomenda rin ng Komisyon ng Bayad sa epekto sa pamilya ng mga biktima at psychosocial support at magre-rekomenda ng mga reforma para di na maulit ang pang-aabuso. Dapat anyang buksan sa komisyon ang record ng ahensyang nagpapatupad ng batas tulad ng pulisya. Panawagan niya yan dahil ang nasasakupan niyang diocese anya ang epicenter ng mga pagpatay sa war on drugs. Nang hindi na bumibenta yung narrative na nanlaban, nag-switch sila unti-unti sa mga paid assassins, mga death squads funded by government. Ayon kay Cardinal David, marami pa rin umaasang malaman ang nangyari sa kanilang mga kaanak sa tulong ng Truth Commission. Pinatay po yung asawa ko 2016. Wala po akong alam kung ano po talagang nangyari sa kanya. Noong October 21, 2020, 3 bata ang nawala ng ama, nawala ng pangarap. Pinagbabaril po ng 3 tao na nakabonit. May tama sa ulo at nasaksihan ng panganay niyang anak. Ang hakbang na ito na manawagan para bumuo ng Truth Commission ay magbabalik din ng tiwala sa ating kapulisan na matagal din naman na nawala. Ipinauubayan ng Kardinal sa Pangulo ang pagpili sa mga miyembro ng komisyon na maaari raw mula sa Commission on Human Rights at Civil Society Organizations.
Mga kaukulang ahensya pa rin na magsasampa ng kaso base sa makakalap na impormasyon ng Truth Commission. Hindi maningil ng dugo sa dugo, kundi sabihin, umamin lang kayo, sabihin natin ang katotohanan because para magkaroon naman ng closure yung bayan natin. Wala pang tugon ang Malacanang dito. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatutok 24 oras. Ngayon pa lang, nag-anunsyo na ng class suspension ang ilang lugar para sa Lunes, November 10 dahil sa inaasahang epekto ng bagyong Uwan. Walang pasok sa lahat ng antas sa mga pampubliko at pribadong paaralan sa Lunes, gayon din sa mga opisina ng gobyerno sa Cavite City, General Trias Cavite at Cabanatuan Isabela. Wala rin pasok sa lahat ng antas sa Tuguegarao City, kabilang ang Law, Medicine at Graduate Studies. Nag-anunsyo na rin ang class suspension sa Baguio City sa Lunes. Simula ngayong araw din ang class at government work suspension sa Catanduanes hanggang sa bawiin ito ng Office of the Governor. Wala na rin klase sa Ilagan Isabela pero mas mahaba ito at hanggang November 12 dahil sa dumarami rin doong kaso ng bulutong at mga malatrangkasong sakit. At habol lang mga kapuso, wala na rin kahit anong klase at pasok sa gobyerno hanggang Lunes sa Valenzuela. Wala na rin klase hanggang Lunes sa Bocaue, Santa Maria at Giginto sa Bulacan. Habang wala namang face-to-face classes sa Pandi, Bulacan. The holiday spirit is alive sa pangunguna ng ilang Kapuso stars sa Christmas tree lighting event sa Mandaluyong at Quezon City. Ano naman kaya ang kanilang wish sa paparating na Pasko? Makichika kay Aubrey Carampel. Tila unboxing ang pag-reveal sa 45-foot giant Christmas tree sa isang mall sa Mandaluyong City. Very festive at playful ang theme nito na cuteness overload din dahil sa napalalamutian din ito ng iba't ibang characters. Mas nagningning ang Christmas tree lighting sa presence ni Kapuso primetime queen Marian Rivera na isa sa special guest sa event. 5, 4, 3, 2, Pinailawan na rin ang iconic giant Christmas tree sa Araneta City. Star-studded ang event kung saan nag-perform ang ilang ex-PBB housemates, kabilang sina Kapuso big winner Mika Salamanca, at ang kanyang big winner duo na si Brent Manalo. Kumanta rin si Clarice de Guzman, Bianca de Vera, at si unkabogable star Vice Ganda na naging yearly tradition na ang Christmas tree lighting sa Araneta. At isa sa Christmas wish niya ay hindi para sa kanya. Sana umayos itong bansang ito. Sana magkaroon siya ng hustisya, mabigyan ng hustisya ang lahat ng mga mamamayang Pilipino na nawalan, nasaktan at namatayan dahil sa kapabayaan at dahil sa garapal na korupsyon sa bansang ito. Ganito rin ang selfless Christmas wish ni Asia's multimedia star Alden Richards na dumalo naman sa isang Christmas event sa isang mall sa Quezon City. Ako sana lang, siguro sana ma-realize ng lahat ng mga kababayan natin, in position or not in position, to treat everyone fairly. Because I think that's being taken for granted for the longest time right now. And sana kumikilos talaga. Alam mo yun, sana kumikilos talaga para mapanagot kung sino. I'm talking about corruption. So sana kumilos talaga yung mga people in power. It's going to be a busy December for Alden dahil bukod sa 15th anniversary concert sa December 13, ilulunsad na rin daw nila next month ang kanyang anniversary project. So there's gonna be an activity called Caravan. So ito yung yearly natin na ginagawa na pagtulong sa mga charitable institutions. But this time, para mabigyan lang siya ng bagong flavor, we wanted to be a roaming caravan. So we'll go to different charitable institutions and then give out help
para gagawin namin siya in one day because I've never done something like that before. Aubrey Carampel, updated sa showbiz happenings. And that ends our week-long chikahan. Ako po si Iya Arellano. Miss Mel, Miss Vicky Emil. Thanks, Iya. Salamat sa iyo, Iya. Mga kapuso, iba yung pag-iingat po sa ating lahat at mataimtim na panalangin na malampasan natin ang paparating na super bagyong Uwan. At yan ang mga balita ngayong Biyernes. 48 araw na lang, Pasko na. Ako po si Mel Tiangco. Ako naman po si Vicky Morales para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino, nakatuto kami 24 oras.